Lord. Glory to God. Good morning. At basa natin ang Psalms 26 verse 1 to 12. Okay? Psalms 26 verse 1 to 12. Read, begin. Judge me, O Lord, for I have on my integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. Examine me, O Lord, and prove me, try my veins and my heart. For thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. I have not sat with the persons, neither will I go in with deceivers. I have hated the congregation of evildoers. I will not sit with the wicked. I will wash my hands in innocency, so that I can pass the altar of Lord, that I may publish to you the voice of thanksgiving, and tell of all the wondrous works. Lord, I have loved the habitation of thy house, the place where thy honor dwelleth. That I not be so with sinners, nor my glad be blood iniquity. No sons is mischief, and the pride stole or bribes. But as for me, I will walk in my integrity. Redeem me and be merciful unto me. Throat standeth in an ever praise in congregations where I bless the Lord. Let us pray. Our God, our loving Father in heaven, salamat po for this day sa kita. Patawad po sa aming mga kasalanan cleanse at Lord. Help us, help me as we study, preach the word. Thank you, Spirit, Holy Spirit, guide us. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you, please be seated. Ang title ngayong araw na to, ngayong December 21, 2025, Thanksgiving to God for all His wondrous works. Thanksgiving to God for all His wondrous works. Yan mismo yun sa verse 7 that we publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. May pahayag ang boses ng pasalamat at sabihin ang lahat ng ginawa ng Panginoon ng mga wonderful na gawain. So Psalms 26 is a chapter. 26 chapter is a Psalm of David. David, a man after God's own heart. Kaya sa verse 1, mas kita natin ito, recognizing God as His righteous judge. Sabi dito sa verse 1, Judge me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have trusted also the Lord, therefore I shall not slide. Recognizing God as His righteous judge, David slide with integrity and trusting in the Lord. Confident, he will not slide. That's true kung patuloy na sa Panginoon. Thanksgiving to God for all His wondrous works. Essential sa itong sound system. Number 1, God's loving kindness. Number 1, pasalamat tayo sa Diyos sa kanyang wonderful works. Number 1, God's loving kindness. Sa verse 3, for thy loving kindness is before my eyes, and I have walked in thy truth. So number 1, God's loving kindness. So ang karakter ng Diyos, karakter of God is love, loving kindness, mapagmahal at kabaitan. Yan din ang karakter ng ating mga magulang, lalo na kung nakakilala sa Panginoon. God's loving kindness to David by protecting him. Makita natin ang proteksyonan ng Panginoon si David against lion, bear, and to giant Goliath, mocking God's people. Also to us, we'll see the loving kindness of the Lord God. Give us salvation through our Lord Jesus Christ. By grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:8-9. The Word of God, the Holy Bible, meron tayo. Meron tayong physical family and spiritual family. Meron tayong daily protection, provision, presence of the Lord. So yan ang loving kindness ng Panginoon sa atin. Na pinaproteksyonan tayo, na kung saan ay maraming time na almost tayo ay kati si Brother Edgar, yung ang kanyang paan ng grinder, no? Diba?
Tapos yun, mabuti hindi naman naputol ang daliri sa paa. Ako rin, nag-switch off ako ng kuryente dyan. Nagkurong-kurong ako, nanginig ako. Buti hindi palikid, hindi patalsik. So maraming mga kayo rin sa inyong mga buhay. Kaya ako nun sa linabuan ng titigayon, mayroon palang gahanap ako ng buhon doon sa likod doon sa lupa ng nanay. Tapos meron pala ng snake na kaganon sa akin, no? Tapos kaganon na pala siya, oh. Kapag nag-uling sa buhon dito, meron pala nakauman na snake sa akin. Kulay itim. No? Snake. Buti na lang at hindi siya hindi ako pinapalaw. Patay na sana ako. So, maraming beses sa buhay ko na protection ng Panginoon at ang kanyang provision. Yung provision niya. Diba, ang binata ko. Yun, wala naman 1,000 ang support ko, binata. O paano, okay lang binata, 1,000 support ay sawa na. Tapos, may 2 anak. Oh. Ang 1,000 mo ngayon, pag-grocery mo, kulang pa yan. Oh. Pero andun ang provision ng Panginoon din sa kayo rin, sa inyo. At yung presence of the Lord, importante yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya thanksgiving to God for all His wondrous works. Kaya dito lang sa Psalms 26, dito ko lang po yung mga points. Siyempre maraming, kung pasalamatan natin ng Panginoon, marami tayong pasalamat na sobra tayo hanggang mamayang gabi kung hindi po maubos yung pasalamat lang. Pero dito lang tayo kukuha sa verse mismo. Yung 3 bagay dito ako nakita. Number 1, His loving kindness or God's loving kindness. Number 2, His house. His God's house. Sa verse 8 and 12. Sabi na sa verse 8 and 12, Lord, I have loved the habitation of iyong tirahan of thy house, and the place where thine honor dwelleth. Sa verse 12, my foot standeth in an even place in the congregation when I bless the Lord. So, ito yung God's house. Ibig sabihin sa Israel, sa templo, siyempre may templo sila doon. Pinagawa ni David, pero si Solomon talaga nagpatuloy. Ang nagpagawa talaga. Dahil si David ay siya ay man of war. Mayroon siyang bloody hands. Maraming napatay sa tibet ng mga Philistines, mga kaaway ng bansang Israel. Kaya hindi pwede si David magpagawa ng templo kundi si Solomon naman. Kaya God's house sa verse 8 and 12, want to stay, to dwell in the house of God. Diba sabi nga, maging doorkeeper lang ako. Sabi nga ni isang psalmist doon, doorkeeper sa God's house. People of God. At yung God's honor is there, nandun yung honor. Katulad ng songs, like to God the glory, is the faithfulness, thanksgiving of praise, testimonies. Verse 12, blessing, sabi dito, will I bless in the congregations, will I bless the Lord. Blessing the Lord, glorifying the Lord, thankful and praising the Lord. With thanks, God, for Baptist Church Mission, mga Baptist Church, proclaim that only Jesus Christ saves. That's the good thing, the best thing teaching of Baptist congregation is addition to Lord Jesus Christ. Siya nakaganan sa Baptist na walang ibang tinuturo pagdating sa kaligtasan kay Lord Jesus Christ lang. Kaya hindi ka na magaligaw. Kasi si Lord Jesus Christ lang ang ginaturo, direkta lang para sa kaluwasan natin lahat. Worshiping God in spirit and in truth. Kaya yung acronym na Baptist, yung letter B ay Bible alone. Ibig sabihin ay sola scriptura. Ibig sabihin, pero ating standard principle ang practice ay sa Bible. Kung nasa Bible yan, ang sinusunod. Kaya hindi ako naniniwala pag magwalis ng gabi ay pinawalis para sa bahay yung swerte.
yan ay wala sa Bible, kaya gawin isa ko. pag wala sa Bible, hindi ko yan gagawin. Ibig sabihin, pag hindi nakasulat sa Bible, halimbawa, mga bagay na gagawin mo, at nagawa ng tao, pinapagpit ng tao, pero hindi naman nakasulat sa Bible, hindi nga huwag nating gagawin. Kung ano lang yung sulat sa Bible, yun ang gagawin o paniwalaan. Kumbaga, the Bible alone. Sa pananiwala, kung ano ba nasa sulat sa Bible natin. Sa Bible, kayo, hindi pwede magwalis ng gabi. Diba wala mo sa Bible? Kaya magwalis ka para makatulog ka na maayos. Kaya kung ang kwarto mo, puro alikabok at may electric fan, ubo ka ng ubo. Alikabok. Kaya, mag-inis. Okay? So, pero, ano sa mga namatya, no? Namatya ay, bakit siya pag-awalis? Ang namatya si nanay, dito, gawalis ako, galinis ako. Kasi wala naman sa Bible na pagkamatay nanay mo, bawal mag-walis. Wala naman sa Bible, kaya hindi tayo maniwala sa pagwala sa Bible. Kaya ang Pilipino, mabagal lang ang asinso kumpara sa Amerikano, European o Canadian. Hindi sa kanilang asinso o pagunlad, kasi wala silang mga pamahiin o mga superstitious beliefs. O diba? Kaya yan ang gahanan sa Pinoy ng pag-asinso. Ibig sabi dito sa horoscope o sabi dito sa almanaki, huwag ka lalabas ngayong Biyernes. Kasi may mangyayari sa iyo, Biyernes ay may transaction ka na tatanggap ka pala ng blessing, ayuda, or may business transaction na makatanggap ka ng mga thousands. Ay di ka na lang umalis, na-forfeit na lang yun, hindi mo na natanggap. Kasi may wala kasi sa almanaki o horoscope o mga pamayin. Kaya huwag tayo maniwala doon. Maniwala tayo sa Panginoon, sa Bible. Amen? So Bible tayo para mabilis ang pag-unlad, pag-asinso. Hindi lang sa spiritual, kundi sa ating livelihood. Okay? So, Bible, alone, sola scriptura, yan ang four principle and practice. Okay? Pero kung mayroon namang mga tradisyon na meron kasi mga tradisyon na wala sa Bible, katulad ng tradisyon na yung mga sa Spanyol, no? Di ba yung Gabisa, Gables? Di ba sa Spanyol yun, ay yung interpretation doon, kung Gables daw, sa mga Spanyol, ay ibig sabihin mga Pilipino, mga Indio, mga Alipin. Alipin na pag Gables kay. Pero hindi naman yun. Pwede mo isipin Gables kay, respect, respeto. So okay man yung nagamanong Gables. Okay? Although, sa Bible ba yan na magbisa? Raman, pero act of respect ay okay. Sa Indonesia naman, ang respect nila, dati na ganito, no? Sa Indonesia ay ganito. Parang ganito yun. Kagano sa Indonesia. Dahil sa Indonesia. So, yan naman. At sa ibang bansa nga, pag pumasok sa bahay, kung sino pinakamatanda, yun yung mga i-greeting o i-bisya. Kanina ay, hindi ko na-practice yun sa Afghanistan yun eh. Kanina ay dito ko na paano, sino na unang dito malapit doon na, pinuhan ko. Kapag doon si Nanay Aide. Pero hindi man tayo panggilay kung sino malapit, okay? So, hindi naman tayo bounded sa mga. Kung ano lang ang sa puso natin, siyempre, yung ating motibo naman ay maayos. And then, literary autonomy of the local church, ibig sabihin ay, autonomy ay meron ng self-government. Ibig sabihin, walang ka-control sa atin. Na, kung iba sa ibang mga simbahan, kung anong wali ngayon, no, uniform ng lahat, uniform. Pero sa Baptist, kung ano man leading the Lord sa iyo na preaching outline, ay ito man sa atin. Pero sa ibang Baptist, sa ibang man, no, pero meron mga simbahan na
kung ano gina-sermon sa Manila, hasta sa Mindanao na ay Pueriho. Oh. Yun na karon nga ganyan. Pero sa katon ba ay iba-iba. Okay? So ito naman ang binigay ni Lord. So ito naman. So autonomy, what the control. What the control na may pana, punta kayo dito. Doon. Walang control sa atin dito. Kumbaga, pinamilya. And then, priesthood of all believers. So, tanan ay pare. Sabi ng Bible ay, we are kings and priests. Ibig sabihin, di ba sa Israel, may mga pare dito na Hodyo, no? Kung meron kang offering sa kay Lord, gusto mong kasalanan mo ay mapatawad, magdala ka ng offering sa pare. At bahala yung pare magsunog ito na hayop para yung usok ay maamoy ng Panginoon sa langit, and then yung mapatawad ang kasalanan mo. So may pare nag-minister ng Hodyo. Okay? Pero dito, lahat tayo ay pare. Ibig sabihin, hindi lang silang dumaan sa pare na Hodyo. Kung sa Katoliko ay gadaan ka sa pare ng Katoliko kung para magkumpisar. Pero sa Bible, direktan na tayo, pare tayo. Ibig sabihin ay, direktan na tayo magsabi sa Panginoon ng ating mga kailangan at hingi ng tawad o pasalamat. Kaya nga nahuli yung mga Pilipino na ng mga katipuniro kasi nagkumpisa sa pare ng mga Kastila na Padre, magkaroon ng kami, nag-obra kami ng asosasyon yakon ba sa Kastila ng gobyerno na pakikibaka ba nagsunugin sa pare. Pero pare, galing tayo Kastila. Ay, dakop na ng mga Pilipino nagkumpisa rin naman. So, pero ato na ta, nagkumpisa kita sa Ginoo. Direkta. Kasi imong ginakumpisa nga ni makasaga man nun, basi nga ni makasaga pa kibor. Dito direkta lang kita sa Diyos sa gamit magkumpisa. Kaya priesthood, so tanan hay, pare, gaki bayi. Priesthood of all believers. And then dalawang to ordinance sa liturgy. Yung ordinance ay Lord's table. Siyempre, wapagta mag-Lord's table dahil hindi pa naman tayo organize. Kung pa lang tayo, church mission. And water, believers baptism, lubog. Kaya ang ating baptismo ay lubog, malaki na. Malaki na. Pag baby, ay sa Bible ay kay Jesus, baby Jesus ay dedicate ginandod. Ang ginoperate mga Roman Catholic nga mga Pope ay gapsag pagkata aging bunyagan member lagi nanda ay pero kung ubra man nato no sige gapsag agi sanggol binyagan na natin pwede natin gawin kailang maging mali na atong practice kasi ang ginabinyagan mga malalaki na katulad ni Lord Jesus binyagan sa 30 years old na siya ni John the Baptist. Kaya ang kalibo ang tawag dito ay town of 1,000, isang kalibo, kaya isa kalibo. Ibig sabihin ay, yung bautismo yan mga Kastila, mga pari ka to ay 1,000, kaya ang kalibo naging isa kalibo, no? One town of 1,000, yan. Kumbaga ay, binako nila yung Bible. Kaya nga bawal ang magbasa ng Bible sa tanong ng Kastila. Lalo ang Bible na ito. Ginabawal na, ginasunog. Kasi pag nakabasa ka, pikaraan, makilala mo si Lord Jesus, na Savior, makilala mo yung tama na turo, kaya ginatago nanda. Kaya natakatong panay, mga Latin medyo no, mga Latin na din ang magugtan. O mga Latin ang nanginambal. Oro yun. Kaya pero salamat, at tayo ay nakapanang Bible. Maganda na yung, di ba tayo yung Pope na yung bago, sabi ng Pope na bago, na direkta tayong kay Lord Jesus, yung salvation, no? Sabi niya, hindi na kami magpantay kay Mary, no? Sa salvation ba? Na wala ng mediatrix. Kumbaga, mediator lang si Jesus. Ibig sabihin, yung Pope na bago ngayon, nakabasa ng Bible, taga-Amerikano kasi siya. Amerikano kaya. Pupleo.
Oo, Poplio. Kaya may konsya sa Bible. At least kahit paano, may knowledge siya. O sa punta siya doon sa lugar ng mga Muslim, no? Di ba na si Pope Francis dati, di ka pangadyo ang mga Muslim sa lugar ng nagbisita man sa Muslim country, no? Si Pope Francis, nagboy pa, nagkuhan man ni Maho, nagka-pray man ni Maho sa mga Muslim, ha? Pero si Pope Leo, kahit, wala tayo, what imo ga-pray nga, isa din naman, iba mataro, ano paniwala, ano, no? Si Jesus ay propita pa, pero sa Christian, si Jesus ay Diyos. Kaya Katoliko, kapati nga si Lord Jesus ay Diyos. Kita Baptist, kapati ka Diyos. Pero ang iglesia ni Manalo, ang iglesia ni Cristo, ay si Jesus ay tao lang maliit na Diyos. O baka bunga ni Diyos kanta. Kasi ano itong Diyos ay si Manalo. Sino nga ang pangalan na karoon? Si Felix Rupander, so 1940. So, praise the Lord that si Jesus, Diyos, dahil Diyos ang magkikilala si Jesus Christ na Diyos. Kaya man ang pangalanan ng dandang religion ito. Ay, Panginoon, ang tawag dyan ay Kunyari lang. parang wala yung receiving, may dalang pandalansiya. Ang tunay na iglesia ni Kristo, kinikilala si Kristo na Diyos. Yung unang panahon na iglesia. Kasi ang iglesia ay church. Church of Christ. Church of Christ, ang membro niya naniwala na si Christ ay God. Tulad ni Thomas, sabi ni Thomas, Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. So yan na, immersion lubog. Ay paano nabunyagan na tayo ng sanggol? Kasi sige lang ay for government purposes, pero pwede mo na ikaw nga binyagan na malaki na. Ayun ang biblical na sa Bible, mga malaki na. Kasi importante nakintindi na. Ay sila Kierto nga ay sana nakintindi na. No? And then individual soul liberty. Kasi siya pa. No? Individual soul liberty, ibig sabihin malaya yung bawat kaluluwa, bawat isa. And then is separation of church and state. So hindi dapat makialam yung simbahan sa ginagawa ng Estado. At gano'n rin yung Estado, huwag makialam sa pamamahala na government. Kung makahipalay ang kanilang power. Walang pakialaman dapat yan. Pero kung mali naman yung ginagawa ng Estado, ay pwede naman magsabi na, oy, wala na kayo sa tama na inyong sinumpaan na tungkulin. Ganun na ang church. Kung ang church naman na yung ginagawa ay nag-iipon ng mga armas, yun yung Estado, pwede rin na panon ang simbahan na i-search ng panon ang mga armas. Ito mayroon kasi mga grupo na simbahan ay kanilang leader ay naging kulto na pala yung tipo ng mga armas. Pwede silang i-confiscate ng Estado. Pero kung as long na maayos naman ang ginagawa, ay walang problema. Then to officers, pastor and deacons. So, yan ang dalawang opisyalis sa simbahan. Sa Bible po yan. In the church congregation, we honor and bless the Lord. We preach Christ, not ourselves, as what Apostle Paul wrote in the epistle, not for entertainment, but for edification of God's people. Kaya nga hindi entertainment. Meron daw nga pastor siguro sa Africa ro, no? Pero pastor daw to nagkapala kaya nga black African pastor. Nagkatumbling nagkatumbling na siya. Nagkatumbling na tapos gawa niya, go-back out, nagkatumbling, Ano talang doon space. Kita ko nagluto eh. Ay, kung makatuto, requirements kung gusto mo mag-pastor, kaya homiletics, yung art of preaching, ay mo ibalik-balik, wala makapasa. Wala siguro makapasa. Mag-pastor, ay tinambling na. Ay, paano na ako eh, di ako mag-tumbling. Nakita na ng Ma'am Nadjet. Tumbling siguro eh. Bueno, grabe na tumbling na. Oh, ay entertainment. Tapos meron na pa sa ibang masimbahan ay pastor ay pag-entrance sa pulpito ay
nagkuhan, mga galambitin, para si Tarzan. Oh, Mas Tarzan. Nakita niya to na, basta nagkakuhan pa rin mga, bago mag-start sa pulpit man ay, gagaba. Pero buko man at baging ron, ay, parang, entertainment yung taro, tuwa, no? Ro, church ay bukod entertainment dahil ay for edification or ma-encourage who gets people to fulfill His great commission. Now, go into the world and proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ. His death, burial, and resurrection. Rin, iba marami sa church ay, banda, entertainment ay, siyempre kung magkanta pa, bit mas bisa na may pimpi yung pangaro, pas arte-arte mo mga lima o mata, ay pwede ba parang entertainment or dating no? Nga, parang para ma-lift up o tagatoy ro kakanta. Ngunit at mag-glorify si Lord ay, rupanya ta, nagkakanta. Mga ganun. Mga entertainment or dating. So, ano ba yun ang magsimbahan niya sa Pilipino kay Soriano? May couples party ito sanda nga. So, bahay kasi naot sa printed jacket. Ano ito? Oo. Parang couples party nanda nga. Kamunduhan yun sa harapan paye, rulaki. Basta ano ba, isawat mo. Pero kalaw ay magyapon. Hindi rin ano. Suro yun. Entertainment, dating parang sa diskuhan ta. Meron mga simbahan ay parang mga lights. Patigpat nando data para diskuhan nyo ta. So, hindi makaglorify sa Panginoon. So, not for entertainment, kundi for edification of God's people. Thanksgiving to God for all His wondrous works. Pasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang wondrous works. Number 1, His loving kindness. Number 2, His house. God's house. Hindi pagtilipunan. Hindi naman ibig sabihin kung ating tilipunan ay hindi kasing ganda, di ba? Kung sino pa niro culto, no? Kung sino pa yung mga cults, ibig sabihin cults sa mga wrong doctrine, wrong teaching, sanda pa ba yung malawak na lupa, magandang building, no? Pero kung mga Baptist, pero hindi naman lahat ng Baptist church ay katulad na sa bahay lang. May iba naman mga malaki. Sa Bitan ni Makati, okay naman sila kay siyempre iba pa rin talaga kung mga Amerikano na simula, siyempre may pera, makakabili ng lupa, then pag sarili na kasi yung lupa, maka-structure ka ng hollow block or simentado. Pero kung ang lupa ay garinta na kayo, hindi ka makapagawa kasi mga palisig kayo, di sayang laring pa. So, gano'n. Pero sige lang kung ganito yung binigay ni Lord sa atin, pasalamatan lang kasi wala. Ay doon nga sa Africa, doon sa punong kahoy lang sila katipon. Di ba? Yung iba naman sa Vietnam, sa mga restaurant lang, kunwari may birthday, pero kasimba, agali, kaya ginadakop sila sa Vietnam. At mayroon daw nagpamember man na Vietnamese, spite agali. Babara na sa pastor o missionary. Pastor, kung hindi ka magbigay ng pera, isumbong ka sa pulis. Kasi siyempre, bigay mo siya ng pera. Ay kung ulit tayo na iwak, pastor rin din ang magpaoro. Hindi, magaling na pastor, missionary sa Vietnam. Munta lang siya sa ibang sa may Muslim country lang siya, sa may parang Kazakhstan yata, hindi ako makamali. Kazakhstan. Kasi, gano'n pala nagasimbay, mga spy man gali. Imagine. So, God's house. Importante, pero God's house usually ay ang ating body. Your body is a temple of the Holy Spirit, God. Diba? So, hindi lang na may teleponan tayo, kundi mismo ang Diyos ay nakatira sa ating katawan, sa ating buhay. Mas maganda yung nakatira yung Holy Spirit kaysa evil spirit. Diba? And then number 3, God's redemption, His redemption. So, salamat tayo to God for all His wondrous works, God's loving kindness, God's house, God's redemption sa verse 11. Verse 11, but as for me, I will walk in my integrity, redeem me, and be merciful unto me.
Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Titus 3:5. Kaya sabi ni David, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Psalms 51:12. Nung nakasala si David kay Bathsheba, nandun yung kanyang remorse, sincere heart, recognizing his sins, iniquities, to commit mistakes. He comes back to God at ayusin ang relasyon niya sa Panginoon. Kaya sabi niya, restore unto me the joy of salvation. Sulat ni David. Ibig sabihin, kahit makasala yung Kristiyano, ay save siya, basta po na save. Pero mawala yung kanyang joy of salvation. Naranasan niya ni David. Kaya tayo ay once saved, always saved. Once na naligtas ka ng Panginoon, ligtas ka na forever. Pero yan ay binabatikos ni Eli Soriano. Yan mga baptist, usas yan, usas. Alam niyo yung usas? Once saved, always saved. Usas man na, kaya hindi siya conforme dyan. Pero kung tunay ka man talaga na saved, ay save ka. Pero kung save ka, sabi mo, tapos ay gumagawa pa rin tayo ng kasalanan, ay pa yun, questionable, no? So, pero ang tunay naman na save ay umiiwas sa pagkakasala. Humihiwalay at inaayos ang buhay. Yan. Diba? Si David, sabi, restore unto me the joy of salvation. God redeem and have mercy on us. That's why Jesus Christ came, Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. God is with us, Emmanuel. Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Matthew 1:23. Our life. For whither we live unto the Lord, and whither we die unto the Lord. Whither we live, therefore, or die, we are the Lord's. Romans 14:8. Yan. Sana umabot tayo sa edad na 120 years old, katulad ni Moses. 120 years old. Ayun na ni Ate Jo. 120 years old. So, okay lang kahit 120 basta malakas pa rin ang katawan. Pahiga ko niyan. Siyempre, kung nandun pa yung SSS ko o GSIS nyo, makatanggap kayo ng pension. Basta hindi lang pakialaman ng scammer. Diba? At least, hindi ka malugi. May pension ka hanggang 120 years old. Conclusion, thanksgiving to God for all His wonderful or wondrous works, His loving kindness or God's loving kindness, His house or God's house, His redemption or God's redemption. So, yan lang muna, no? Maraming pasalamatan ito sa Panginoon, pero tatlo lang muna. Ano pasalamatan natin sa Diyos, sa kanyang wonderful works? Yung kanyang loving kindness. Loving ng Diyos, mabait pa. Ganon din ba tayo? Loving din ba tayo? Amen? Siyempre, loving din tayo, mabait din tayo, di ba? Mabait tayo sa mabait, pero salbahe sa salbahe siguro, siyempre. Di ba? Kung ano itanim, anihin mo rin. Pero, kung galit ka, huwag ka lang muna magsalita. Kasi pag galit ka, sigurado, hindi maganda ang lalabas sa labig mo. So, isang timing na lang. So, God's house. Salamat. Meron tayong house na ito. 50 years na rin itong house na to. So, 1 year kasi doon sa Purok 6. Dito, 1974 dito, 1975. So, 2025 na. 50 years na ito dito. So, praise the Lord. 50 years na. At meron din kayong house. At meron din tayong house na bigay ng Panginoon ng ating katawan. Kasi nga, ating house na to, alagaan natin. Minsan mahina ang ating katawan. Isang bagay na nagpahina, na naramdaman ko, cellphone. Cellphone, nagpahina sa katawan. Nagkasakit ang mata. Sa cellphone ko, naduyog na ako. Antok na ako. Oh, minsan naman, sabi ko, malabuti pa noong panahon, alas 8 nakahiga ng tulog na. Pero ngayon, alas 12, alauna gising pa dahil sa cellphone. Sabi ko, minsan nagagal ko, pambira na itong cellphone na ito, pahamak to, kaawat to sa kabuhi ay. Minsan kapan ka, no? Kapan ka eh. Itong cellphone na to, pahamak na, tapos yung iba hindi magsimba dahil kasi cellphone. Mga kabataan, no? Oh, mga ganun ba? Minsan naman eh,
Minsan may istorya ka, minsan ang mata mo sa cellphone kasi galaro ka online games. Tuloy, ang dati pa naman ng respeto sa kausap, no? Kasi imbis kausapin mo sa cellphone. Kasi online games, oh. Minsan magagalit pa yung pag na sinasaway ng parents, no? Kain na, anak. Hindi pa kain. Sige, mamaya na. Saka na lang, saka. Oh. Kasi sa cellphone, gawa ng cellphone. Nothing wrong with cellphone, basta sa tamang gamit lang. Okay? So, yung mga mata nyo, tingnan nyo, base kung violet na. Yan, dahil sa cellphone yan. Di magsimba dahil sa cellphone. So, dapat hindi ka na. Dapat tayo yung kakontrol sa cellphone. Hindi yung cellphone kakontrol sa atin. So, sabihin, alipin natin ang cellphone. Hindi tayo naalipin ng cellphone. Okay? Yung house, alagaan natin na yung ating katawan. So, matulog ng maaga ba? First time namin makahiga ng 7:47 ng gabi nung nakaraan. First time, pero hindi pa rin tulog. Nakahiga lang. Pero natulog pa rin mga alas 9 pasada siguro. Pero laban-laban kasing tulog dito ay mga alas 12, alauna, bawa. Kapag pa tricycle eh, magagihit. Bawa parang karabaw. Inalipat ko pa ba? Nalipat pa. So, lagyan natin yung ating katawan. And then, yung His or redemption, God's redemption. Yan, pasalamatan natin. Yung kaligtasan na galing kay Lord Jesus Christ lang. Wala nang iba. Yan ang pinamaganda sa baptist. Ang pangit naman sa baptist, kaagawan ng membro. Pero maganda sa baptist, nagtuturo ng tamang kaligtasan na tungkol sa Panginoong Isos. Yan ang maganda. Kaya maganda lang natin ng kunin. Kaya dito pag may mga membro dito, nagsimba dito, nandun na sa ibang simbahan, baptist o born again, ay sige lang. At least ay wa man ako nagkulang nagturo sa kanila. Okay. So kung sumad na magbalik, ay very good. Sa Suriname. Kaya salamat tayo sa Panginoon na tayo ay na-redeem. Tayo ay mayroong tahanan, hindi lang sa simbahan kundi tahanan na katawan natin mismo. Mayroon tayong loving kindness na sa Panginoon. Wala namang perfecto na simbahan o tao. Importante lang ay we are going to perfection, kumbaga maturity. Okay? So, pala ang pasalamatan natin sa Panginoon. Marami tayong dapat pasalamatan. Salamatan natin ang Panginoon. Kakain tayo mamaya. Salamat sa Panginoon. Kakain na tayo ng spiritual, mamaya naman physical food. Salamat kay Heidi at nagbigay siya ng dalawa na native chicken at kay Mr. Munit Pansit. May ikon pa? Gulaman? Salad. Mr. Pen ay pato? Wow, may pag-aga ano pa? Puto, yan, sa Thanksgiving at sa bawat kahit iba ay hindi nagbigay, okay lang yan. Importante dito ka. Nagbigay ka naman ng time mo. Bawat isa. So, ang bigay ko lang kasi inyo, tubig lang, saka kanin. Okay? Salamat tayo sa Panginoon. Importante ay masaya tayo. Family church. May drinks pa pala? Alin dun sa HL. HL? Atin kami ni siya. Yung Anong HL? HL, nagasasulahan. Gasoline station. Ay, very good. Okay. So, salamat sa Panginoon. Okay, tayo mag-pray. Salamatan natin Panginoon. Our God, our loving Father in heaven, Lord. Salamat po ng marami na matatapos na naman yung year 2025. So, isa-isahin, Lord, marami kayong dapat pasalamatan sa inyo. Aming thanksgiving, aming pagbibigay ng pasalamat sa inyo. Una, sa buhay na binigay sa amin. Pangalawa, Lord, sa pamilya na binigay niyo sa bawat isa. Pangatlo, na meron kaming congregation na nagtitipon dito. Panginoon, salamat. At pangapat, bigyan kami ng kaligtasan. At panglima, meron kami galing sa loving kindness na galing sa Panginoon. Meron kami mga kapwa, mga gawang, at mga manugwali Panginoon. Salamat. At sa bawat isa Panginoon na marami kami dapat ipasalamat sa aming bansa, gobyerno. Pasalamat rin Panginoon sa
bawat pamilya na nandito, Panginoon. At salamat rin po Diyos sa financial, sa good health, even sa mga nangyayari sa aming buhay, everyday. Salamat Panginoon sa protection, sa pag-ibig. Marami pang iba Lord na di namin kaya na isa-isahin dahil mahaba matapos kayo. Pero all we can say, Heavenly Father, I thank you very much for your goodness and kindness to us. Your love, especially sa kay Lord Jesus na binigyan mo sa amin bilang aming personal Lord and Savior na bagamat kami makasalanan, ay binigyan mo ng chance na maligtas Panginoon. Thank you sa sweet Holy Spirit na bigay sa amin ng conviction. Thank you rin sa mga word na binigay mo sa bawat isa Panginoon. We pray na ma-regular din si Papa Lord sa Lord sa Liceo and Washington. We pray Lord na Lord din, kung kaluban niyo Lord ay sabi Panginoon. At we pray rin may pasama ng Loni pero ngunit maging dino ni nila sa Belgium makang license siya Panginoon. Budil kayong patuloy ni Heading at Pilutlot at Joe Mr. Pen good health na source of income upang mga estudyante habang nagbabakasyon Lord igugunin lang panahon na matuto sa mga musical instrument para magamit sa paglilingkod sa ministry Panginoon. Available naman yung gitara, ukulele, violin, organ, piano, everything Panginoon, flute ay gugunin nila sa pag-aaral at hindi lang sa time buhos nakatutok sa cellphone ng palagi Panginoon. Salamat ng marami sa iyo lahat na papuri and glory and honor and power. Thank you for loving us. We love you. Bless mo naming giving, tithes and offering. Bless mo Lord ang pagkain naming pagsalo-saluhan. Salamat sa bawat sa nag-anbag. Salamat Lord sa itong bawat isa na nandito Panginoon. Nalala namin sa prayer. Sila Ma'am Chiri si GC, si Mia at si Emily. Ingatan man sila sa Altabas, sa Batan man sila Panginoon. At iba pa Panginoon wala dito, sila ko rin Aliyah at iba pa Panginoon. Ang Ropin family, si Kasmer, si Brian, we pray makasama namin sa mga next time pwede dito. Si Tidjo at Tilotlot, makasama rin namin. Bless every one of us, nag-represent ng family Lord, bisa na Pastor Nable, patuloy rin siya. At ang Bita ni Makati. At ang Israel, we pray for peace of Jerusalem at we pray for the salvation ng mga Jewish people, ng mga Jew, at even ng mga Aklano na nag-extray sa Aklan, ng mga Pilipino. We pray for their salvation also. Na hindi lamang kami Panginoon maligtas, kundi pati namin malaban. Pati rin Lord, ang mga Muslim, Hindu, Islam, Buddhist people, atheists. Sila na makaroon ng gospel and they will believe the gospel and repent of their sins and receive by faith Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Thank you. Sa natatabang mag-aantay kami sa iyong pagbalik, Lord Jesus, kami po ay maging masipag sa pag-akay ng mga kaluluwa. Pakloban kami ng mga kalong maligtas o mabigyan kami ng gospel Christ. In Jesus Christ's name, Amen and Amen. Amen. God bless us all. Tapos na. Ay, alas 12 ka na. Amen. Praise God. Thank you.